Ang mga gubat sa Sri Braja Mandala. Ayon sa Padma Purana, mayroong 48 mga gubat sa Braja Mandala, kung saan 12 ang prinsipal na gubat na matatagpuan sa silangang bahagi at sa kanlurang bahagi ng Jamuna River. Ang 12 gubat na ito, 7 sa kanila ay naroroon sa kanlurang bahagi ng Yamuna River. Ang mga pangalan nila ay Madhuvana, Talavana, Kamudavana, Bahulavana, Kamyavana, Kadiravana, at Brindaban. Ang 7 gubat naman na nasa kanlurang bahagi na ito ay nasa ilalim ng Krishna patronage. Ang nananatiling 5 gubat ay Bradavana, Bandirvana, Baelvana, Lohavana, at Mahabana ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Yamuna at nasa ilalim ng jurisdiction ni Balaramji. Ang lahat ng mga gubat sa Sri Braja Mandala ay nasa relasyong Santa Rasa o kalmanteng pagninilay-nilay at pagbibigay ng kasiyahang relasyon sa presensya ng Diyos. Ang lahat ng mga gubat na ito ay nagbibigay ng sariwa at matatamis na mga damo para sa mga baka ni Krishnang inaalagaan. Ang lahat ng mga puno ay punong-puno ng iba-ibang klaseng matatamis na prutas at nagbibigay ng panibagong kalakasan kay Krishna at sa kanyang mga kaibigang cowherd boys pagkatapos ng kanilang paglalaro, dahil sila ay sumisilong at nagpapahinga sa ilalim ng mga puno. Ang mga gubat ay nagbibigay ng kakahuyan kung saan si Krishna ay nagkaroon ng rasa dance at mga iba pang mga mapaglibang na pastime sa mga gopis. Ang Mahabana ang pinakamalaki sa lahat ng gubat, kung saan ang Mahabana na gubat nandoon si Krishna noong 3 buwan gulang pa lamang siya. Ay itinumba ang kariton at nangabasag ang lahat ng lalagyan ng gatas at ng mga iba pang pagkain, kasama ng pagpatay sa demon na si Sakatasura. Napagpasya ni Krishna na patahin itong si Sakatasura, ang demon na nagtatago sa kanyang kariton, kung saan siya ay nakahimlay. Binuksan ni Krishna ang kanyang mga mata at sabay na sinira ang kariton at pinatay ang demon sa pamamagitan ng paglalaro sa kanyang mga paa. At ito ay pinagsipa-sipa. Wala man lamang effort na kalakasan kay Krishna upang mapatay ang demon sa pamamagitan ng kanyang malambot na paa, kung saan ang mga paa niya ay napakaganda at napakalambot na katulad ng mga petals ng lotus flower.
Ang salitang kamya ay katulad ng napakaganda at sobra ang kaakit-akit na ito. Ang gubat na ito sa Brajamandala ang pinaka kaakit-akit sa lahat ng mga paglilibang ni Krishna. Marami ang mga ilog dito, mga balon, ponds, mga puno, mga maliliit na hayop, mga bulaklak, mga prutas, at iba-ibang klaseng mga ibon na nagliliparan. Kaya nagbibigay lalo ito ng ekstraordinaryong kagandahan. Kaya naman ito ay tinawag na Kamyaban. Si Krishna ay maliligo sa mga ilog na ito at naglalaro kasama ng kanyang mga kaibigan. Ang 12 gubat sa Brajamandala, ikalawang parte. Si Krishna ay dadalhin ang kanyang mga alagang baka sa Madhubana at hahayaan niya ang mga ito na uminom ng matamis at malamig na tubig sa Madhukunda, na kilala rin bilang Krishna Kunda ng Madhubana, at pagmamasdan niya ang napakagandang paligid. Ang Madhubana ay punong-puno ng mga puno ng kalpavriksa na natatabunan ng maraming matatamis na pugad-pukyutan, kung saan ay nakapaglilikha ng napakatamis na pulot-pukyutan o honey sa lahat ng mga kreasyon na nakapagdudulot ng kasiyahan para kay Krishna. Kaya ang gubat na ito ay kilalang kilala sa tawag ng Madhubana. Dito rin sa gubat na ito naganap ang napakatamis na paglilibang ni Krishna at ng mga gopis sa Rasa Lila ng panahon ng taglagas. Ang gubat na ito ay ang pinanggalingan ng salita niya ay tala o palm trees, dahil napakarami ang tumutubong palm trees na dito lamang siya sa parte ng Brajamandala makikita. Si Balaram at si Krishna ang pumatay sa demon na asno, o para siyang kabayo na napakalakas at napakatatag. O Krishna, ikaw ay sanay na sanay sa pagpatay ng lahat ng mga nakakaistorbo at nakakabahalang mga demon. Maari nating pangalanan ang gubat na ito na Talavana. Ito ay napakagandang lugar, pero dahil sa napakasikat na demon na si Dhenukasura, ay napakahirap
na makarating dito sa lugar na to upang makakolekta na mga prutas na manggagaling sa kanyang puno. O mahal naming Krishna at Balaram, ang demon na ito ay nakatira dito sa gubat na ito, sa anyo ng asno o parang kabayo. At siya ay pinalilibutan din ng mga katulad niyang mga demon na kaibigan. Makaparehas din ang kanilang itsura. Lahat sila ay malalakas, kanya napakahirap upang lumapit dito sa lugar na ito. O mahal kong magkapatid, ikaw lamang ang tanging tao na makakapatay sa ganitong uri ng demonyo. Ang lahat ng iba pa ay tumatakbo dahil sa takot na sila ay patayin ng mga asno. Kahit na ang iba pang mga animals o mga hayop ay hindi pumupunta doon. Kahit na mga ibon ay ayaw na magsipagtulog doon. Lahat sila ay iniwan ang lugar na yon. Maaari lamang nating hangaan ang napakatamis na aroma na nanggagaling doon sa lugar na iyon. Dahil sa napakasarap yata ng mga prutas doon at nangangamoy. Parang hanggang ngayon, wala pang nakakatikim sa matamis na prutas na naroroon. Kahit na ito ay nagbabagsakan pa sa sahig, ayon sa Krishna book. Ang ibig sabihin ng kumud ay mga water lilies. Nung si Krishna ay nasa Vrindavan, maraming mga magagandang water lilies na ang pangalan ay Kumudini na tumutubo dito sa mga mamunting lawa sa forest o gubat ng Kumudavana. Kanya ito ay tinawag na Kumudavana. Mga magkakaibigan ng cowherd boys ay dinedekorasyonan ang bawat isa sa kanila ng mga garland na galing sa mga bulaklak ng Kumudini. At ang Kumudavana na gubat na ito ay malapit sa Padma Kund, isang maliit na templo na para kay Lord Kapila, kung saan sila ay nagpe-perform ng mga austerities o pagpipigil, mga tapas o sacrifices para sa Treta Yuga. Ito ang Kumudavana Forest. Ang 12 gubat sa Braja Mandala, ika-3 bahagi. Itong gubat na ito, kung saan si Krishna ay siyang-siya sa kanyang paglilibang kasama ang kanyang mga cowherd boyfriends na kumakain ng kanilang pananghalian. Ito ang pinakatanyag na paglilibang
sa lugar kung saan mayroon Bandirbata Banyan Tree. Dahil ang punong ito ay literal na sumasaklaw ng milya. Ito ay mayaman at napapalibutan ng mga bulaklak at halamanan, kung saan ito ay parang napakagandang ulap. Sinasabi na ang mga sanga ay halos mapunta na sa napakalayo at napakalawak na bahagi, kung saan si Krishna at ang mga cowherd boys ay maaari ng pumakabilang banda sa Jamuna sa pamamagitan ng paglalakad lamang sa mga sangang ito. Halos nandito sa ilalim ng Bandirbata na puno kung saan si Krishna at ang lahat ng kanyang mga kaibigang cowherd boys ay nagsasama-sama upang kumain ng pananghalian. Ang mga cowherd boys ay iiwanan ang kanilang mga baka upang manginain ng mga berdeng damo sa Bandirbana, habang sila naman ay naglalaro ng iba-iba pang mga laro katulad ng wrestling, taguan, at ang pinakahuli sila ay mauupo dito sa ilalim ng puno. At sila ay kakain na ng iba-ibang mga preparasyon na napakasasarap na pinabaon sa kanila ng kanilang mga ina. Si Krishna ay uupo sa gitna, habang ang halos 100 mga kaibigan niya ay pinapalibutan siya ng paikot. At lahat sila ay nagtatawanan, nagbibiroan, kumakain, at nagtutuksuhan habang kumakain ng kanilang maraming mga parang picnic. Si Krishna ay pumatay ng isang demon dito, si Vatsasura, at si Balaram naman ay pumatay ng demon na si Pralambasura. Kasama ng mga cowherd boys, si Balaram at si Krishna ay dinala ang mga baka, at sila ang nasa unahan habang itong mga ito ay nagpapatunog ng kanilang plauta papunta na sa Brindaban na gubat, kung saan punong-puno ito ng mga bulaklak, ng mga gulay, at ng mga berdeng damo. Si Krishna at ang kanyang mga kaibigan kasama ni Balaram ay pumasok sa gubat na ito, at nakita nila ang paborableng sitwasyon, kanya tuwang-tuwa sila sa kapaligiran. Tinignan ni Krishna ang mga puno na hitik sa bunga ng mga prutas at mga sanga na halos ay
napupunta na sa lupa, na para bang sila ay wini-welcome at parang ang kanilang mga malalotos na paanan ay hinihipo. Tuwang-tuwa si Krishna sa naging ugali ng mga puno, ng prutas at ng mga bulaklak. Kaya siya ay ngumingiti habang alam niya kung ano ang mga kagustuhan na ito o desire. Taon-taon, pagka ang mga dates ay hinog na, si Krishna at ang kanyang mga kaibigang cowherd boys ay pumupunta sa Kandiravana na gubat upang doon ay manginain ang mga kanilang naalagaang baka ng hinog na dates. Ito ang lugar kung saan ay nanginginain ang mga baka, habang si Krishna naman ay pinatay ang demon na si Bakasura. Ang ibig sabihin ng baka ay tikling o tagak. Ang demon na ito na nag-anyong isang malahiganting hugis na tikling ay pinadala ni King Kamsa upang lipulin si Krishna. At nang atakihin niya si Krishna at nagtangkainin ito sa kanyang malaking tuka, ang mga cowherd boys ay nagsimulang mag-iyakan nang sabi, kayo re, kung saan ang ibig sabihin, kakainin siya. Ang 12 gubat sa Braja Mandala, ika-4 na bahagi. Si Krishna at si Balaram ay magpupunta dito sa Lovana kasama ang kanilang mga baka. Tinitignan nila itong mga baka nila na sayang-saya na nagsisipaglaro sa lawa. Ang gubat ng Lohabana ay minsang nasa ilalim ng kontrol ng isang demon na ang pangalan ay Lohasura, kung saan ang gubat ay ipinangalan dito. Ang Lohasura na demon ay mayroong malabakal at napakalakas na mga hita. Si Lohasura ay nakatira sa kuweba at pinatay siya ni Krishna at pinalaya ang lahat ng mga hayop na nakatira sa gubat na ito na takot. Si Krishna at si Balaram ay pagmamasdan ang kanilang mga baka sa gubat ng Lovana. Ang ibig sabihin naman ng Brada ay napakaganda
Isa ito sa mga gubat kung saan ay nagpupunta si Krishna at si Balaram kasama ng kanilang mga baka. Pinatay ni Krishna ang demon na pangalan ay Batsasura, na kung saan ang demon na ito ay nag-anyo ng katulad sa baka at nakihalo sa mga inaalagaang pangbaka ni Krishna na may intensyon na patayin ang dalawang magkapatid. Dahil nga nag-anyo itong parang baka at nakisalamuha sa iba pang mga baka. Kala niya ay malilinlang niya si Krishna, ngunit agad-agad ay napagmasdan at namalayan agad ito ni Krishna. At dali-dali ay inalerto niya si Balaram na may nakapasok na demon. Ang dalawang magkapatid ay dahan-dahan at maingat na lumapit sa kanya. Kinuha ni Krishna ang dalawang paa sa likuran at ang buntot nitong si demon at pinaikot-ikot siya ng may malakas na puwersa at itinapon siya sa puno. Agad-agad ay nawalan ng buhay na matay ang demon at bumagsak sa lupa mula doon sa kataas-taasang puno. Nang ang demon ay nakahilata na sa lupa, ang lahat ng mga kaibigan ni Krishna ay binati siya. Galing, magaling! Ang sabi ng mga ito. At ang mga demigod naman sa kalangitan ay nagpaulan ng mababango at magagandang bulaklak dahil sa kanilang kasiyahan. Ang 12 gubat ng Braja Mandala. 5 bahagi. Ang pinakakaakit-akit na gubat ay ang Bahulabana. Ito ay napakaganda. Minsan, ang bakang nagngangalang Bahula ay umiinom ng tubig sa may lawa doon sa gubat. At bigla siyang inatake ng mabagsik na tigre at siya ay hinuli nito. Nangako naman ang baka sa tigre na siya ay babalik at pwede na niya itong kainin. Ngunit kailangan niya itong munang magbalik sa kanilang tahanan, sa kanyang master na Brahmana, at pakainin ang kanyang nagugutom na anak na baka. Nang siya ay umuwi na, sabi niya sa kanyang anak na baka, inumin mo na ang gatas. At sinabi niya rito ang kanyang pangako sa tigre. Subalit, ang kanyang anak na baka ay nagpumilit na siya ay sasama dito at hindi niya iinumin ang kahit anumang gatas. Nang malaman ng Brahmana kung ano ang nangyari, siya mismo ay handa na ibigay ang kanyang sarili na mag-isa lamang na magpunta sa tigre. Plano niya
naiwanan ang baka at ang anak nito sa kanilang tahanan at ibigay ang kanyang sarili sa tigre bilang pagkain nito. Sa huli, ang tatlo ay nagpunta sa tigre. Ang bawat isa sa kanila ay handang isakripisyo ang kanyang sarili. Sa ganoong sandali, si Krishna mismo ay nagpakita sa kanila. At ang tigre ay nagkaroon ng pagbabago ng puso. Dahil sa awa ni Krishna, ang Brahmana ay nakauwi sa kanilang tahanan ng ligtas, kasama ang baka at ang anak nitong baka. Nang si Sri Chaitanya Mahaprabhu ay naglalakbay sa iba-ibang mga gubat, siya ay nabighani sa natural na kagandahan ng Balu Lavana na gubat. Kaakit-akit ang deskripsyon na binigay sa Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 17, na katulad ng mga sumusunod. Nang si Sri Chaitanya Mahaprabhu ay pumasok sa Bahulavana, ang magagandang baka ay pinagmasdan siya at pinalibutan siya. Tumigil sila sa pagkain ng mga damo at nag-uumapaw ang pagmamahal sa kanilang puso. Sila ay tumingin sa kagandahan ng katawan ni Krishna at dinila-dilaan ang katawan ni Lord Chaitanya. Nang makita naman ni Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu ang mapagmahal na ginawi ng mga baka, ay nagkaroon ng ecstatic na pagmamahal sa kanyang at nagkaroon siya ng external na manifestasyon at ito ay kanyang hinimas-himas ang mga baka na halos ay ayaw na siyang iwanan. Nasa ganoong sitwasyon si Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero naiiyak na naman siya. Sabi na naman niya, nasaan si Krishna? Nasaan si Krishna? Ang kawa ng mga usa ay nagsipaglapitan at pinalibutan siya, at hindi sila natatakot na dinilaan ang mga paa ni Krishna, ni Lord Chaitanya, ng may pagmamahal. Ang parots, ang kukus, ang mga bubuyog ay simulang nagsipagkanta sa napakataas na tono, at ang pikak ay sumayaw sa kanyang harapan na animoy nililibang siya. Ang gubat naman na ito na tawag ay Baelbana o Bilbaban. Sa mga paglilibang ni Lord Krishna ay napakarami ng mga bael na puno. Ang kanyang pinagmamasdan ang mga baka ay
nabighani siya sa napakagandang gubat na ito. At si Krishna at ang kanyang mga kaibigan ay naglalaro doon. At pinagsasalu-saluhan ang hinog na prutas ng bael. Minsan si Lakshmi Devi ay narinig ang deskripsyon mula kay Narada Muni tungkol sa napakatamis na pastime ni Lord Krishna, ang Rasa Leela at ang mapapalad na gopis. Sa kagustuhan din niya na sana ay mapasama siya sa Rasa Leela, sa kanyang puso ay nagkaroon siya ng matinding pagnanais. Pero wala kahit na sino kundi ang mga gopis lamang ang makakapasok sa Rasa Leela, dahilan sila ay may unconditional at walang motibasyon na pagmamahal kay Krishna. Para makapasok sa Rasa Leela, si Lakshmi ay gumawa ng matitinding pagtitiis at tapas sa Baelvana Forest na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin niya upang makamit ang kanyang pinakamimithi na makasama sa Rasa Leela.